Si Baltazar Lucas, 31 taong gulang, na-diagnose na may liver cancer. Nagkaroon ako ng liver cancer kasi may Hepa B ako. So actually, yung nanay ko, lahat ng mga kapatid ko may Hepa B. Panganay sa 4 na magkakapatid. Una si Mark Anthony Lucas, bunso sa magkakapatid ang binawian ng buhay ng dahil sa liver cancer. Nalaman ko yung na meron kaming Hepa B noong 2008. Yung kapatid ko kasi nagkaroon ng tuberculosis. Bawal pala yung sabaga doon sa liver. Nung dinala namin siya sa ospital, sinabihan kami ng doktor na yun na nga yung sakit niya. Na may taning na, cancer, stage 4 kagad. Ang hirap tignan kasi pag nakita mo na, hihirap yung kapatid mo at wala kang magawa. Pero nung bandang uli, nagkaroon siya ng ulirat. Katuwa naman ako, akala ko okay na, magtutuloy-tuloy. Pero wala, sumuko na yung katawan niya. Ang kanilang sakit na Hepa B ay isang sakit na walang lunas, kaya naman pinili nila ang healthy living. Pagkain ng prutas at gulay, at iwas naman sa sigarilyo at pag-inom ng alak. Yung nanay ko hanggang ngayon, buhay pa, nagkaroon din siya ng paninilaw. Akala ko nga, sasapitin din niya ngayon yung nangyari sa mga kapatid ko kasi nakita mo nanilaw yung buong niyang katawan. Pero sa tulong din ng doktor tsaka sa kanyang iniinom na lifetime na medication, gamot, nawala naman yung paninilaw niya. Nagpatuloy ang kanilang buhay matapos ang masakit na pagkawala ni Mark Anthony. Taong 2013 nang si Aristotel o Aris Lucas, pangalawa sa magkakapatid ang na-diagnose na may stage 4 liver cancer. Sabi ng doktor na nasa stage 4 na siya kahit hindi pa siya i-biopsy, kahit hindi siya i-test. Base pa lang sa mga tinanong ng doktor, sa nakikita, tinaningan na yung kapatid ko. In good faith, 6 months daw yung itatagal niya. Nung umuwi siya sa bahay ng anak ko, natulog siya. Nagihilik, tapos hindi na siya gumising. Talagang kinuha na rin siya. Mabilis ang pagkawala ng anak ko na yun. Sabi ko, yun nga, Aris, kung ano man, ako nang mag-aasikaso muna dun sa may iwan mo, ako dun sa computer shop mo, tatry natin na ituloy yun. Si Ann, ako munang bahala. Huwag ka na rin mag-alala sa lang natin. Ang bahala. Yun, pagtayo ko nun, pagkasabi ko tumayo ako. Tapos nung paglingon ko sa kanya, kunting-kunti siyang gumalaw na gano'n. Na hindi ko makontrol kahit na napigilan ko. Gumanon siya, tapos bigla na lang siya nangitim. Wala na siya. Pagkalipas ng pagkamatay ni Aris, si Joseph o Joey Lucas, pangatlo sa magkakapatid, ang na-diagnose naman na may stage 4 liver cancer. Akala ko tapos na yung problema namin. Tapos yung pala habang may sakit pa lang si Aris, may nararamdaman na rin pala si Joey. Tapos nung nakita yung result na kumalat na rin pala yung sakit niya, sa baga niya, ibang parte. So, parang alam ko na yung mangyari. Tapos nung nadala siya sa provincial. Padala na siya, sabi niya sa akin, Ma, hindi ko na kaya. Sabi niya, dali mo na ako sa ospital. Hindi ko nakakayanin. Sakit ko, napakahirap, sabi niya sa akin.
Isang buwan din halos yung naging laban niya dito sa bahay, sa ospital. Hanggang sa nahirapan na siyang kumain, ganyan. Hanggang sa tuluyan na rin bumigay yung katawan niya. September 2013 nang bawian ng buhay si Aris. Makalipas ang halos 2 buwan lamang, sumunod namang binawian ng buhay si Joey noong November 2013. Isang sakit lamang ang unti-unting umuubos at naging dahilan ng pagpanaw ng 3 kapatid ni Baltazar. Siguro, sabi ko naman na may nararamdaman din ako. Hindi naman ako nawalan ng pag-asa. So, sinangguni ko kagad. Nalaman na hindi naman ako stage 4, pero stage 3 ako. So, may pag-asa pa. Hindi pa kumalat yung cancer ko. Kaya, sa awa ng Diyos, sa galing din ng doktor, concern din nila, natanggal yung tumor ko through surgery. So, ito nga yun. Yun yung bakas ng surgery ko. Natanggal man ang parte ng atay ni Baltazar na may tumor, ito naman ay muling bumalik. Kaya ang payo sa kanya ng mga doktor ay liver transplant upang maiwasan ang pagkalat ng tumor sa kanyang katawan. Yes, ngayon naman, dito na naman kami sa pagsubok. Yung panganay ko naman ang nagkakaroon ng problema na kailangan namin ng donors, kailangan namin ng 4.5 billion para sa kanyang operasyon. Tapos yung asawa ko, buntis, pangalawang anak namin, babae, ayos na nga quota na dapat kung matawag kasi ayos lalaki at babae, kompleto na. Ang pinaka-concern ko na lang is sana nandun ako para palakihin yung anak ko. Napakasakit para sa isang ina na katulad ko na lahat ng anak ko nagkakaroon ng ganitong mga problema. Naalala ko kung paano namin siya matutulungan na makasurvive siya kasi siya na lang sa kung ano natitira sa buhay ko. Ngayon lang, ang aking pinapanalangin sa Panginoon na bigyan siya ng mahabang buhay. Kasi sarap naman yung kahit paano meron akong anak pang natitira na kung kakasama sa pagbubuhay. Sana po ay matulungan natin si Baltazar na madugtungan pa ang kanyang buhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Hingi lang sana ako ng konting awa at konting tulong para naman sa pamilya ko at para sa mga kapatid ko na gusto din nila syempre na mabuhay ako. Para sa mga nagnanais na tumulong kay Baltazar Lucas, maaari ninyo siyang tawagan sa numerong 0998-554-9404. At para po sa mga nagnanais na magbigay ng tulong pinansyal, maaari kayong magdeposito sa kanyang bank accounts. All I can